Napakawalang kwenta naman pala nitong Comelec na to. Nagsayang lang ng oras, pera, pagod sa kampanya. Yung pala mga Lodi, hindi ka rin naman palang idideklarang congressman dyan po sa ika-6 na distrito sa Maynila. At yung talunan na si Benny Abante, siya po ang posibleng pumalit dito dahil siya po ang pumapangalawa doon po sa kanilang naging halalan dyan. Biruin nyo mga Lodi ha, inelect ka ng mga tao dyan sa inyong lugar pero yung pala, wala rin pong kwenta yun. Ba't ba tayo nagkaroon ng eleksyon kung ganito rin po pala? Kayo rin naman pala ang mamimili kung sino pauupuin ninyo. Naglolokohan lang pala tayo dito. Ba't pa tayo nagkaroon ng halalan? Yung Comelec, dapat ito ang paimbestigahan eh. Grabe yung ginawa nitong Comelec sa eleksyon 2025 mga idol, no? Eto nga po mga Lodi, yung akala po nating talunan na si Benny Abante, mukhang papasok din po sa 20th Congress. Ano po nangyari mga idol? Diniklara po siyang panalo sa bilang Pilipino 2025. Ano pong ibig sabihin nito mga Lodi? Pakinggan nyo po at panoorin ang balita po galing po sa TV Patrol. Nakakakilabot na po itong mga nangyayari. Nag-eleksyon pa tayo. Pinapawalang bisa ng Commission on Elections o Comelec 2nd Division ang Certificate of Candidacy o COC ni Joey Chua Uy na nanalo bilang mambabata sa ika-6 na distrito ng Maynila nitong midterm elections. Ano pong dahilan kung bakit po pinapawalang bisa po ang COC ni Joey Chua Uy? Dito pa lang mga Lodi, malalaman mong minamaniobra. Ngayon pa nila ito ginawa. Noong nakita nila ang resulta. Sa 19 na pahinang desisyon ng Comelec Division, sinabi nitong naturalized at hindi natural-born Filipino citizen si Chua Uy, batay sa kanyang family history. Hindi daw po natural-born citizen, ito po si Uy mga idol. Bakit ngayon nyo lang po yan sinabi? Ngayon lang ba kayo nag-imbestiga dahil nalaman nyo ang naging resulta ng eleksyon? Napakawalang kwenta naman pala nitong Comelec na to. Nagsayang lang ng oras, pera, pagod sa kampanya. Yung pala mga Lodi, hindi ka rin naman palang idideklarang congressman dyan po sa ika-6 na distrito sa Maynila. At yung talunan na si Benny Abante, siya po ang posibleng pumalit dito dahil siya po ang pumapangalawa doon po sa kanilang naging halalan dyan. Ang kakapal na po talaga ng mga mukha ninyo, no? Hindi lang naman po siguro ito yung unang pagkakataon na meron po gantong issue, pero bakit ito po si Joey Uy ang inyong pinagdiskitahan? Kasi nga, mga idol, ito po'y inendorso ni VP Sara Duterte nung panahon po ng kampanya. Anak ng tinapay naman, oo. Ginagawa naman tayong bata nito ni Garcia eh. Comelec chairman ka pero ang naku, nakakagigil ka talaga. Tuloy pa natin. Ibig sabihin, ayon sa desisyon, hindi anya mga Filipino citizen ang kanyang mga magulang nang ipinanganak siya, kaya hindi siya maituturing na natural-born Filipino. Woo! Sayang yung pera at pagod mga idol nung kampanya, no? Hindi po basta-basta tumakbo bilang isang politiko. Pero ito lang pala yung kahihinatnan ng eleksyon dito po sa kanilang lugar. Bukod dito, may identification certificate anila si Chua Uy mula Bureau of Immigration na tumatayong ebidensya umano na kinakailangan niyang dumaan sa isang proseso para maituring na Pilipino. Oh, bakit ngayon lang? Uy, Comelec chairman! Hindi nyo ba tinitingnan yung mga sinasubmit sa inyo dyan na COC? Hindi nyo ba iniimbestigahan muna? Nasasayang po yung oras eh. Sayang din po yung boto nitong mga taong nandyan po sa kanilang lugar. Biruin nyo mga Lodi ha, inelect ka ng mga tao dyan sa inyong lugar pero yung pala, wala rin pong kwenta yun. Ba't ba tayo nagkaroon ng eleksyon kung ganito rin po pala? Kayo rin naman pala ang mamimili kung sino pauupuin ninyo. Kung bawal pala siya tumakbo, dapat nung umpisa pa lang pinigilan nyo na. Kagaya nung ginawa po ni Romualdez, di ba? Umpisa pa lang pinakansila na, hindi na pinatakbo. Kaya po solo nga po tumatakbo si Romualdez at sure win na po eh. Tapos eto naman ngayon mga idol, binoto ng mga nasasakupan niya sa 6th District, hindi rin pala makakaupo. At yung alam naman natin na anti-Duterte, yung tumutulig sa kay VP Sara Duterte sa tatay nito, sila po ang may karapatang umupo dyan. Anak ng tinapay, nakakagigil.
pagkapanganak natin, wala naman tayong ginawa na kahit anong aksyon, hindi naman tayo nag-file ng kahit anong petition upang tayo ay maging Filipino citizen. Kaya tayong lahat ay presumed to be natural-born Filipino citizen. Sabi pa sa desisyon, dahil hindi siya natural-born Filipino na nakalagay sa sinumpaang COC, gumawa si Chua Uy ng material misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code. Dagdag pa ng COMELEC, void ab initio umano ang kanyang COC na nagsasabing sa simula pa lamang wala ng bisa ang kanyang sinumpaang dokumento. Oh, sa simula pa lang naman pala, wala ng bisa ang kanyang sinumiting dokumento. Bakit pinaabot nyo pa ng halalan? Napakawalang kwenta naman pala nito, pinopondohan pa tong COMELEC na to. Nasasayang lang yung oras, pagod, pera. Anak ng tinapay naman, oo. Nakakadismaya tong bansang ito pag ganito pala yung patakaran. Yes, nagkamali mga idol. Ang punto ko dito, kung hindi pala siya qualified doon sa posisyon na tinatakbuhan na yun, bakit nyo pa pinanumpa, bakit nyo pa inabot dito sa halalan? Na pwede naman palang i-disqualify ka. Kasi nga mga Lodi, ang akala nila hindi mananalo. Nung nanalo na, ang dami nyo ng reklamo. Ang dami nyo ng ebidensya na hindi pala siya qualified dyan sa posisyon na bilang kongresista ng 6th District. Woo! So eto pa mga Lodi meron pang isa. Hindi na natin to tatapusin mga Lodi. Eto pa, si Coco Pimentel. Hinimok ang COMELEC na aksyonan ang DQ ni Marcy. Yung kalaban po yata niya ito. Boto di alibay upang takasan ang paglabag sa saligang batas. Marcy Teodoro is not eligible to run for congressman because he played around with the constitutional requirements for this important office. Pahayag ni Pimentel nitong Merkules. Natalo po si Pimentel mga Lodi at gusto niya yata siya yung pumalit. Gantong-ganto rin po mga Lodi yung nangyari po kay Uy. Kung sakaling madikyo po ito mga Lodi, syempre instant congressman agad to si Coco Pimentel. At mukhang hindi malabong mangyari yan mga Lodi dahil nga po nasa kanila po ang huling desisyon. Di ba mga Lodi nung tinalakay natin kahapon, di umano na meron kang 300 million daw, posible kang manalo. Di ba? Kinampahan ng kaso po ito si Chairman Garcia. Dahil nga tinatanong lang po siya kung paano daw po magagampanan na maayos o magiging malinis ba po yung halalan. Tinanong po kung ilan daw po ang butante niya dun sa kanyang lugar. Ayun nga po sinagot niya, kung meron kang 300 daw million. O eto para sa inyong kaalaman, lilinawin lang po natin Kasi nga po, mukhang ang binabanatan lang dito yung mga pro Duterte. Ito po, tingnan nyo na lang po Sino po yung mga naka-hold para po maging representante ng Congress? Siyempre mga Lodi, Duterte Youth Party List. Bali po mga Lodi, iniipit po nila ito ng COMELEC ang kanilang pagdedeklara bilang sila po ay nanalo noong halalan. Eto naman po pangalawa ni si Luis Joey Chua Uy, yan nga po, pinapadisqualify po. At si Abante nga daw po ang mananalo dito o madideklarang congressman. Ayan mga Lodi Tapos ito naman po kay Darwin B. Sia, nagkaroon po siya ng TRO mga Lodi. Yung suspension po niya lifted na. Hanok na tinapay naman, naglolokohan lang pala tayo dito. Ba't pa tayo nagkaroon ng halalan? Kayo na lang kaya dapat ang nag-assign kung sino palang gusto nyong paupuin. Huwag na tayo maghalalan kung ganito rin naman pala. Yung COMELEC, dapat ito ang paimbestigahan Huwag kayong mag-alala, hindi lahat ng oras ihawak ninyo. Papalitan din niyang administrasyon na yan at malalaman ng sambayan ng Pilipino kung anong ginawa nyong manipulasyon dito sa nagkaraang mga taon. Lalong-lalo na pag-upo nitong Bongbong Marcos administration. Humanda kayo sa susunod na eleksyon. Kapag dinaya nyo yan si VP Sara Duterte, siguradong magagalit ang taong bayan sa ginagawa ninyo. Halatang halata mga Lodi na ang tinatarget lala ang mga pro Duterte. Tama ba o mali COMELEC? Halos lahat ng mga hinold nyo bilang congressman dyan nanalo puro nakaanib sa Duterte Anak ng tinapay, baka naman pati yung sa Cebu na si Pambali 4 mga idol ano din yan. Na si Garcia pa naman ayaw niyang tanggapin yung kanyang pagkatalo.
Tingnan natin mga Lodi sa June 30 kung ano pong magiging desisyon nito dahil pwede pa naman daw po maghain si Uy ng kanyang mga requirements para po daw siya po ang tanghalin bilang congressman. Paano yan? Kung bumalik uli si Abante, dagdag na naman po sa sakit ng ulo to ng mga Duterte. Dito po natin mapapatunayan kung anong klaseng administrasyon po meron itong Bongbong Marcos administration na to kasama po si Romualdez para po magluk-luk ng mga politiko dyan na sa kanila po nakaanib. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.